Hello, magandang araw mga kababayan. So may nagpasa sa akin ng link, no? Maagang maaga. Nagpasa sa akin ng link. Ito ay nung 2022 pa. Ito ay interview uli. Hindi ito sa DZRH, ano? Ito ay interview nung tatlo uli. Si Kuya Red, si Zards, tsaka si Donsky. Panoorin natin ito mga kababayan ko. Ito ay sa 1FM, ano, Halloween special nila. Forward natin. Usapan ng mga Naman, kababalaghan, syempre. katatakutan. Oo. Alam mo talagang kuminsan pag yan ang pag-uusapan, nagkakaroon ka ng interes eh. Kasi 'di ba, kahit na natatakot ka, aminin mo naman gusto mo marinig. Yes, Diba? Yes, totoo yan. Culture na natin Pilipino yung ganyan eh. Yung, kasi tayong mga Pilipino, mas interesting sa atin yung, yung mga haka-haka. Hindi ko sinasabi haka-haka ang paranormal, ano. Mas interesado kasi tayo na mag-speculate tayo. Tayo mga Pilipino kaysa dun sa, kaya tuloy pag halimbawa may mga paranormal na ganyan, hindi maiwasan na, hindi, yan yung multo nung pinatay dito nung araw. Or yan yung engkantada na nagbabantay dito. Mas gusto kasi natin yung mga ganong yung mga walang batayan na na-exercise yung imagination natin. Anyway, nalalaman naman yan kung totoo yung paranormal kasi doon sa isang lugar. Nalalaman naman yan kung halimbawa hindi alam nung pumunta doon yung history din, may nakita siyang sundalong Hapon halimbawa na nagmumulto. Then pagka aaralin mo yung history na ito pala ay naging garrison ng mga Hapon nung araw. So may tugma, 'di ba? Doon mabe-verify. Pero kadalasan at karamihan ng mga ganyan, mga speculations lang yung pinagkukunan. Parang, sige, hindi, kwento mo naku-curious nga. ka Naku-curious kasi. ka kasi, na totoo ba Naku-curious talaga? ka. Yun yung lalo na kapag Oo. bata ka pa, di ba? Parang Naman, syempre. curious ka, totoo ba may mumu? Totoo ba yung ganyan? Oo, Yes, lalo na DJ marami Mac. kang napapanood na naririnig na kwento. Kaya, Oo, pero syempre, welcome back sa ating pong Halloween special. Ngayon pong November 1st, di ba? yes! Ang Naman. uno na, di ba? Ang Parang uno ayaw na. nating tumigil. Hindi, Umuwi ba tayo? Oo, parang hindi nga tayo umuwi, Kati G. Di ba? Hindi, pero, it's All Saints Day. Dito na tayo Kaya nga natulog. napansin nyo, nakaputi kami. Parang mga santo. Oo, di ba? Oo. Santa. Pero di ba? alam nyo ba? Parang ko lang narinig tong 1FM na to. Ano ba to? Station ba sa Manila to or doon sa Mindanao? Kung tayo nakauwi at Parang ko lang nagpalit. narinig. Sina Idol Donsky, hindi eh. Tsaka sina Kuya Red. Sabi nila, hindi eh. stay lang kami. Oo, nandito lang sila, sabi nila. Ba't ni si Sarge? Nagantay kami Hindi sa naman inyo, si simula Sarge. kahapon. Ay, Ang gano'n. tagal nyo. Kaya balikan na po natin sila at pagpatuloy natin ang ating Yes. kwentuhan mula kahapon. Oo, syempre No? kasama pa rin natin sila Kuya Red, si Aha. Donsky, Naman. and Sard. Yun. Okay, Kati Oo, G. DJ Mac, Kaya may kahapon- naputol tayong I was about to katanungan. ask. Kasi, di ba, nakwento kahapon Meron ni, na palang Kuya Red, neto. yung parang may sumasanib sa kanya na kaluluwa. O, Di yung ba? para siya Parang nagte-teleport. siya nagte-teleport, yung parang pag ito, may nakita dito, tapos parang sumasanib sa kanya. Yun yung gusto ko itanong sa kanila. Na? Were you able to experience po ba yung Parang out of Nung this una, world. iniisip ko noon, ba't naman itong mga reporter na to, alam naman nilang kabulshitan yung yun ang nangyayari. Bakit binibigyan nila ng parang spot yung mga yan. Pero ngayon ko lang na-realize, during that time kasi, noong mga panahon na yon, hit na hit talaga sila Kuya Red dati. At kapag halimbawa, maraming nanonood dun sa videos mo at maraming at nare-research ka ng mga researcher, parang itong mga to, gusto nilang talaga, ayoko gamitin yung word na makisawsaw eh. Gusto nilang maging relevant dun sa hit na hit, yung mga stations na yan. Kaya ngayon, kahit partially, naiintindihan ko din naman kung bakit sila nagigest sa mga ganyan. Kasi nga dati, big time sila nung mga time na yon.
Yung teleportation na yun, ilang beses ko nang naririnig sa mga nagre-request yun eh. Yung iba nga hindi pa nga aware na fake yung teleportation eh. 'Di ba? Yung sinundan kayo ng ghost na pinuntahan nyo, yung ayaw, kumbaga parang, Totoo ba yun? May Oo, nagsumusunod? yung sumusunod, yun parang, teka ha, bakit nyo ako pinuntahan? Ayoko matahimik, sasama ako sa, kumbaga, sama ako sa inyo, parang ganon. Meron bang ganon na experience? Or meron ba talagang ganun? Kuya Red? Sumasama. Yes, meron po. Actually, yung mga kaluluwa, Aha. pwedeng ano sa'yo yan eh. Pwedeng sumama sa'yo yan eh. Pero hindi Con- lahat. Confident na confident mag ano eh, no? Hindi, to be fair naman dito kay Kuya Red, pwede kasing ang mangyari, yung sinasabi ni Kuya Red kasi ay na-research niya rin naman. 'Di ba? I mean, hindi naman porkit peke ang video na ginagawa nitong taong to. Pwede kasing yung knowledge na binabahagi niya, na-research niya rin naman. Hindi lahat. Oo. Eto, Wow! ganyan typically, hindi na Level, oh. Yung level ni Kuya Red, oh. Red Galvez, paranormal expert. explain ito. Pero merong mga level of trap spirits eh. Naks. Ayan. So, okay. based sa pag-study, merong trap spirit, trap by demon. Diyan na nakukuha ni Kuya Red yung mga follower, yung mga based on studies, ano? Yung masipag na multo at tamad na multo. Hindi siya nakakalabas doon. Oh. Then meron ding trap spirit na ang covered niya is medyo malawak-lawak. So ngayon, tatanungin natin, bakit Meron may ba- spirit na hanggang dyan lang siya sa isang kwarto? Is there such a thing ba? Kasi medyo doubtful ako dun eh. Parang tinutukoy ni Kuya Red yata yung territorial. Kaya nga sana if ever na, ganito ang nagiging problem kasi. Pag may isang taong nagki-claim na expert na ganyan unang-una yung credibility niya sira naman. Dapat nag-i-indicate siya kung saan niya nakuha yon yung pinagdadadaldal niya nun. Kasi may mga paranormal expert na katulad ni Jaime Licauco. Kilala niyo yon? Yung talagang nag-o-author ng libro yon. May credibility na yon. Kapag nagsalita yon, si Jaime Licauco, kasi kilala siya na na nag-aral talaga sa paranormal eh. Kung kilala niyo, buhay pa ba yung si Jaime Licauco? Tingnan nga natin. Jaime Licauco. Kasi yun talaga, tingnan natin ang ni Jaime Licauco. Ang qualifications. Ayan Jaime Licauco, also known as Jimmy Licauco, is a parapsychologist. So talagang nag-aral to. No? Pag may ology, science of yun eh. 'Di ba? Parang biology, science of life. Ibig sabihin kasi ng bio, life eh. So, the teacher of management, the Philippines. Pala to, professor? He is founder and president of the Inner Mind Development Institute, a training center for parapsychology, philosophy, psychic investigation, and metaphysics. Licauco developed an interest in paranormal phenomena in 1997 when he wrote his first pamphlet, Healing Without Medicine, blah, 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 blah. James Randi a stage magician, a scientific skeptic debunk claims in Licauco's Philippine Daily Inquirer column in Inner Awareness on October 24, 2006. Randy inter alia challenged Licauco to apply for the $1 million prize. Kilala niyo si James Randi, yung nagde-debunk to eh. Nag-clash pala silang dalawa nag-clash pala silang dalawa ni James Randi. Nagte-technicalan sila ni James Randi, .
'Di ba? Pero ba't hindi naman kinagat niya? Anyway, malayo na tayo ano. Award and recognition. He was included in San Beda College Bedans of the Century for Literature during the college 100th anniversary. 100th. In 2010, Licauco was included in Reader's Digest Asia Most Trusted List. 'Di ba? Yan yung mga qualifications dapat na ginagawa mong reference. Katulad ni Jaime Licauco. Kasi kung si Kuya Red, 'di ba, ang magsasalita, need namin ng proof sa iyo 'yan. 'Di ba? Or at least kahit man lang sana yung dinadaldal mo diyan, mare-research namin. 'Di ba? Hindi yung nagdadaldal ka diyan. Malay lang ba namin kung inimbento mo 'yan, yung masipag at maanong multo, tamad. Bakit ang spirit nakakapunta ng, sabihin na natin, isang barangay, gano'n. Oo. So yun din ang mga question na hindi natin masasagot. Kumbaga Okay, depende yeah. sa Yeah. kumbaga sa Kati G, yan yung mo, dito ka naka-assign. Oo, Tapos ganon. gano'n, ito May parang beat ka, oo. parang gano'n. Ito, assignment mo, dito ka, ganyan. Parang gano'n. Pero kaya Red, meron ba talagang meron bang tinatawag na yung mga imprints lang na hindi ka Andun lang sila, andun nasanay na na sila. parang nandun lang imprints na kaya sinasabing imprint kasi dahil nandun lang sila Yun yung every time nakasanayan nila. pag umuulan doon lang sila lumalabas or pag ganito. Hindi, ano yun? Trap spirit talaga yun. Kasi Trap ang spirit nagtatrap sila. ng spirit, demonyo. Wrong. See? Wrong. I-analyze natin yung sinabi ni Kuya Red, ha? Wrong. Kita nyo? Yung expert nyo sablay. Ang imprints ay hindi multo. Yun ay recordings ng nakaraan. O, tingnan natin yung O, kita nyo na? Sabi sa'yo, inuunggoy lang tayo nito ni Kuya Red sa kanyang expert eh. Tingnan nga natin yung yung meaning ng imprints. Ano nga uli yung sinabi ni Kuya Red? Talaga yun. Kasi Trap doon lang sila lumalabas or dahil nandun lang sila. Hindi na Na parang sila. nandun lang imprints na kaya sinasabing imprint kasi dahil Ang sinabing imprints yung sinabi ng host. nandun lang Ang sila sabi ni every Kuya Red, time Red, pag umuulan doon lang sila lumalabas or pag ganito. hindi, ano yun? Trap spirit talaga yun. Kasi Trap ang spirit nagtatrap sila. ng spirit, demonyo. Tignan mo, ito na agad yung ito na agad yung sinasabi lagi ni Kuya Red. Trap spirits yon. At ang nagtatrap doon, Talaga yun. Kasi Trap ang spirit nagtatrap sila. ng spirit, demonyo. demonyo daw ang nagtatrap ng spirit, Maramihan sa sabi mga ni trap Kuya spirit, Red. ang reason is demonic. So trap spirit daw yung imprints. Tingnan mo kung gaano kasinungaling tong taong to. At tingnan natin, ano ba yung mga 4 types ng hunting? May tinatawag na residual, intelligent, poltergeist, at inhuman. Ang inhuman yan ay mga demonic, sinasabi yung mga elementals, etc. Ang poltergeist yan talaga yung mga nagwawala, yung mga babato ng kung ano-ano. Ang intelligent, ito yung nakakausap mo. 'Di ba? Anong pangalan mo, sinasagot ka. Itong residual hunting kasi, ito yung parang videotape lang to na paulit-ulit lang na nagpi-play na parang record. 'Di ba? Yung difference ng residual at at intelligent hunting ayon dito sa article na to. Ang residual hunting, katulad do sinabi, psychic impressions lang 'yan. 'Di ba? Yan ang common na halimbawa dito sa may lugar namin. Dito kasi halimbawa may namatay dito sa amin na barel. Tuwing 3:00 na madaling araw may naririnig kang putok ng barel tapos sumisigaw. Tapos pagtingin mo sa labas, wala naman. Ngayon ang tanong, totoong multo ba 'yon? Hindi yung totoong multo. Yun ay recording lang ng nakaraan 'yon. 'Di ba? Ito nga basahin nyo dito. Dito sa sa uwo.ca, 'di ba? A residual hunting is not a ghost. Hindi siya multo but a replay of a past event. It's like a recording that can play many times and the story always unfolds the same way.
'Di ba? Paulit-ulit lang 'yan. Hindi naman talaga multo 'yan. 'Yan yung tinatawag na imprints. Kadalasan diyan mga naririnig mo yung mga yung mga object. Just imagine iniisip ko dati noon. Saan ko ba na yon? May old building kasi na malapit sa Valenzuela dati. Ang kwento doon ng mga tao, parang office building yun dati sa Valenzuela noon. Siguro mga pa ako noon, high school. Naririnig daw nila, may nagta-type daw. Alam niyo yung typewriter, yung maingay, tak, 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 yung ganon. Iniisip ko naman, paano nagmumulot ng typewriter? May espiritu ba ang typewriter? Diba? Tapos minsan may naririnig daw silang kadena na hinihila. Diba? Paano magkakaroon ng multo ang kadena? Ang tinatawag kasi na yun, mga residual hunting yun. Recording lang yun na paulit-ulit. Parang hindi siya intelligent. Kasi pag intelligent kasi nakakausap mo 'Di ba? Kapag pag nandito ka, kumatok ka nga ng 3 beses, kakatok ng 3 beses. Ibig sabihin intelligent 'yon. Pero yung paulit-ulit na naririnig ka, halimbawa, naririnig mo yung babaeng na rape na pinatay dito, no? Tas kahit anong kausap mo, hindi naman siya sumasagot. Ano 'yon? Residual hunting 'yon. Hindi yung totoong multo, yun ay recording or imprints do sa lugar na yun dahil sobrang violent or emotional yung nangyari. Or may passion yung, katulad nung do sa building, di ba? Daily routine na may nagtatype doon nung araw, bigla naging abandon yung building. Maririnig mo yun na may nagtatype. Nakakatakot yun, pero hindi yung totoong multo. Ayon sa research. Nag-pull naman ako sa inyo ng mga source, di ba? Or ng mga ng mga nagsasabi. Marami nagsasabi, marami nagre-request. Kaya itong sinasabi ni Kuya Red, kabulshitan to. Yung demonyo daw ang nagkukusong kaya nagtatrap. Okay lang sana kung ang sinabi ni Kuya Red, yung naririnig nyo yon, hindi mga totoong kaluluwa yung demonyo nagmimimik. Pwede. Kasi trabaho ng demonyo manggaya Halimbawa, nilulure ka, naririnig mo yung boses ng tatay mong patay na. Halika dito anak, pumasok ka sa kwarto, biglang madadaganan ka ng something doon. Kasi pwede rin kasing ganun yon, demonyo, na nanggagaya. Pero ang sinabi kasi ni Kuya Red dito regarding doon sa demonyo, yun daw yung dahilan kung bakit may natatrap yun. Di ba? Hindi ko naiintindihan yun Saan yung source nun? Di ba? Ngayon, meron ding trap spirit na tinatrap nila yung sarili nila. Kumbaga, walang demon, pero may mabigat sa daladala nila. Kaya ayaw nilang umalis. Kaya, unfinished talagang business. nahihirapan silang makita yung puting ilaw. Unfinished business. Pero ang sinasabi kasi ni Kuya dito, imprints ang nakikita kong characteristics ni Kuya Red, minsan nagpe-pretend siya na may alam siya as he go along, no? Kasi nadadaan niya sa mga jargon May mga sinasabi siya na ayon sa mga studies, ayon sa mga di ba? Doon tayo nadadala ni Kuya Red Parang gano'n, no? So, ano po yung... Kailangan tanggalin nila yun. So, ano po yung ginagawa? Kapag ganito na nalaman nyo na dito, may trap spirit dito, may merong ganyan na talagang hindi sila makaalis. Ano yung ginagawa nyo po? May ritual ba? Or may tumatawag ba ng pare to Malakeli bless? ba? Ganun po ba? Meron po tayong dyan. Meron po tayong prayer para dyan, okay? St. Benedict's Kaya lang, prayer. merong mga talagang malalalim na mga prayer na hindi natin pwedeng i-share sa public, no? I see. Yung mga protection prayer natin para hindi tayo sundan, para hindi tayo saktan, meron tayo nun. Kaya lang, hindi maiwasan na kahit meron kang mga protection prayer, meron kang makakalaban na mas mataas na level kaysa sa'yo. So, ibig sabihin, yung St. Benedict's prayer na inaano mo, inutil minsan? Diba? So, meaning to say, pag nagdasal ka sa Almighty God, mas makapangyarihan yan? Parang iniinsulto mo naman yung Diyos nun, men, Diba?
Hindi ako naniniwala doon. God pa rin ang pinaka powerful sa lahat. Kaya nga, kadalasan pag nag-exercise in Jesus name 'di ba? Sinasabi. Kasi yun ang powerful Parang ang sinasabi ni Kuya Red na may mas powerful pa dun sa pag humingi ka ng tulong sa taas. Well, at some point, ganito kasi ang nangyayari. Bakit yung nagdadasal na sa Diyos sinaniban pa rin? Baka naman kasi yung dasal niya mechanical lang. Yung for the sake na may masabi lang. Minsan ganun tayo Katulad ng, with all due respect sa mga kapatid nating Katoliko, alam ba natin yung meaning ng totoong pagdadasal? 'Di ba? Minsan kasi lumulubog na yung barko, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Tangina naman, 'di ba? Lumulubog na yung barko, hindi mo alam yung sinasabi mo, wala sa puso yung dasal mo. 'Di ba? Ama namin sumasalangit sa sambahin ng ngalan mo. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Biro mo lumulubog na yung barko, nagdadasal ka ng mechanical. Siyempre, kahit papaano, hindi talaga mabisa yun. Di ba? Bakit tinuro ni Jesus Christ yung yung Lord's Prayer kung hindi mabisa yon? Yung pagtuturo, basahin natin yung yung kung paano magdasal, yung tinuro ni Jesus Christ ayon dito sa Mateo 6:9. Yung intro lang naman ang babasahin natin, mga kababayan ko Sabi dito, manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin nasa ang sinasabi kasi dito, sa ganitong paraan. Hindi sinabi na ito yung idasal nyo. 'Di ba? Manalangin kayo sa ganitong paraan. Parang ganito 'yan nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Manalangin kayo parang tinuturuan lang kayo ni Jesus Christ na for example, ganito ka dapat magdasal. Hindi naman sinabi diyan na ganito yung dasalin mo. Or hindi, tama din naman yun ganito. I mean, nagigets nyo, hindi niya sinabi na verbatim, ito yung bigkasin mo, yung Ama namin nasa langit ka, pakabanalin pangalan mo, di ba? Hindi naman yun na sinabi manalangin kayo sa ganitong paraan. Ganitong way kayo magdasal. Kasi minsan, yung mga tao dati nung araw, hindi nila alam kung paano magdasal. Tinuturuan lang sila ni Jesus Christ na makipag-communicate kay God the Father. Diba? Halimbawa, ganito, bibigyan ko kayo ng example. Sasabihin ko dito, lambingin mo naman yung nanay mo para bigyan ka ng pera. Sabihin mo, Mami, mukhang gumaganda ka ngayon, ha? Diba? Mga ganong banat. Pero hindi ko sinasabi na ganon mismo ang sabihin mo sa nanay mo. 'Di ba? Ang sabi ko, lambingin mo, binigyan lang kita ng example kung paano. Diskarte mo na 'yon para mabigyan ka ng pera. Nagigets yung ibig ko sabihin? 'Di ba? Halimbawa ganito sasabihin mo sa girlfriend mo. Para lambingin mo naman girlfriend mo, sabihin mo, papasok ka ba sa work? Ipagda-drive na kita. Yung mga ganong paano kung wala kang kotse? Sasabihin mo ba yon na ipagda-drive kita? Pag nilalambing mo ang girlfriend mo? Hindi, di ba? Example lang yung sinabi ko. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Parang ganito yan, binigyan lang kayo ni Jesus Christ ng example na kung paano kayo makipag-communicate. Yun ang gusto kong ipunto dito sa sinasabi ni Kuya Red. 'Di ba? Baka kaya nasasabi minsan na hindi umuubra yung dasal. Wala naman sa puso yung dinadasal mo. For the sake lang na makabisado mo yung dasal. 'Di ba? Halimbawa may darating na bagyo, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos. 'Di ba? Hindi ba mas maganda na God, sana po hindi naman po tumuloy yung bagyo. Yung direct to the point ka. Kasi lumalabas parang inuulol mo ang Diyos nun Huwag kayong magagalit sa akin, mga, I don't know, at some point naman, siguro may reason yung ginagawa ng mga Katoliko kung bakit nagdadasal ng mechanical prayer. 'Di ba?
I mean, hindi ko alam yon, pero halimbawa kung nasa danger ka, ang gusto ko lang i-ano dito, mag-direct to the point ka. 'Di ba? May parating pong bagyo, Diyos ko. Sana po mag-hold yung bahay namin, wag niyo po kaming pababayaan. Ganon. Hindi yung abagi noong Maria na pupuno ka ng gasya. Bukod kang pinagpala na. Anong kinalaman nung sa pagdating ng bagyo, men? 'Di ba? Parang ganito yan, uulitin ko uli. Kasi siguro, ang sinasabi ni Kuya Red, kaya mas ubra, minsan ang ginagawa dudasal ay mechanical lang. Hindi yun talagang, na Diyos ko, huwag niyo pong payagan ng demonyo na sumanib sa akin in the name of Jesus Christ. Diba? Hindi yun nagkakabisado ka lang ng dasal. Talagang walang effect yun pag ganun. Especially yung mga demonic. Parang ang sinasabi ni Kuya Red dito, mas superior ang demonyo sa faith mo kay Jesus Christ or sa Diyos. 'Di ba? Sometimes napapasukan, nasasaniban tayo. Kaya lang ano naman natin, nare-repel naman natin sila kaagad. Ay, ayun. Paano mo hindi mare-repel peke yung ginagawa mo? So, anyways, Kati J, meron ka pa bang or meron akong tanong kay Idol Donsky. Thank you, Kuya Red, ha. Balik tayo mamaya sa inyo. Ayan, kay Idol Donsky. Ayun. Teka lang, ha. Nalimutan ko yung tanong. Joke lang. Totoo ba na, Ano ba to? Minumulto na rin ata to, parang minumulto na nga ako. Hindi, actually, kasi sabi ni kay Red kanina, meron talagang iba't ibang trap ghost. Mhm. Di ba? Ako, hindi pa ako ghost, pero trap na ako. Okay. Idol Donsky, ayan, totoo ba ang third eye? Oo, totoo, sir, totoo. Totoo ba ang third eye? Na lahat ba totoo, tayo ay merong third eye? May open o hindi open. Paano nabubuksan ba ito? Yung third eye natin. Pwede ba natin itong i-open talaga? Kumbaga, Ako patay. Yan yung tinanong. Tingnan natin sa sagutin ni Donsky. Mayroong way na ma-open yan, sir, ayon sa may mga kakayahan about sa pag-open yan. But, wina-warning talaga nila na wag. mas okay pa na wag na lang i-open. Kasi baka hindi kayanin sa tao at masiraan lang ng bait. No? Ang advisable ko rin as a ghost hunter, as a ghost explorer, mas mabuti na yung hindi open yung Third eye. Third eye. Kasi may nakakulab ako dati na pumasok siya sa ghost hunting. Mhm. So sabi niya, Idol, sasama ako sa iyo kasi may third eye ako. Nakakakita ako para masabi ko sa iyo. And then, kasi nakaangkas lang siya sa motor ko. Mhm. Pagdating ko doon sa area, nasa Bulacan, sa Marilao. Parang mansion yung bahay. So, sobrang lumang-luma na. Yung gate na steel gate, parang bumigay na yung kabilang bahagi. Sobrang luma na talaga tingnan. Ngayon, pagdating namin sa area, magto-12 na yon. Pagdating namin sa area, walang kapit Totoo kaya yung sinasabi nito? bahay yung parang mansion na yon. Ngayon, pagdating namin doon, sabi niya, Idol, diretso mo na. Bakit? Nakadungaw sa atin. Sabi ko, saan? Sabi niya, ayan sa gate. Titingnan akong gate. Wala akong nakita. Sabi ko, wala naman. Sabi niya, ayun nga ayun nakadungaw. Ang haba ng buhok. Titig na titig sa akin. Huwag mo nang into dito. Doon mismo sunahan. Sabi ko, patay tayo dyan. Hindi na tayo maka-explore nito. Hindi pala natuloy. Pick up. Kaya umistop kami doon sa kabilang kanto. Sabi ko, balik tayo. Sabi niya, ayoko na, tumuloy. Sabi ko, iwan na lang kita rito. Tapos, pupunta ako ron. Tapos ako mag-explore. Kasi, nung araw pa man, sir, nagsusulo exploration na talaga ako. So, ibig sabihin ikaw, Idol, wala kang third. Hindi open yung third Ayaw eye mo. niya, kasi syempre. Hindi. Kaya mayroon akong mga Device. vlog. Oo. Na hindi ko nakikita on the spot. Pero may sometimes din, sabi ni Kuya Red nga, na sabi niya kanina na yung pagka third eye ko, meron akong mahahagip. Pero Anong pagka third eye mo? sobrang bilis lang.
Ano ba, may third eye ka ba o wala? Sobrang bilis lang sa hilig ko. Merong, alam mo na yon yung mga... Kasi ito ha, to be honest sa'yo, Sir Donsky, nung in-interview ka dito, sabi mo, hindi ka naman nakakita, tinan mo. Tapos sinabi mo, based sa sabi ni Shaman Tupi, may sinasabi kang pagka-third eye mo. Tapos dito, sasabihin mo dito, ako paranormal explorer, hindi ako paranormal expert. Si Shaman Tupi, meron siyang third eye. So, nakita niya before na pag ikot-ikot niya doon sa lugar, sa Crystal Del Mar, may isang kwarto doon na talaga... Hindi sinabi mo ngayon ha, neto lang to, January lang to. Malakas yung entity. Ganon. At may, at the time na nag-ano na kami ng yung music box, at saka yung nag-ano na kami ng makipag-communicate sa kanila, meron siyang nakitang form doon, babae nakatayo doon sa mismong kwarto. Doon sa may pintuan banda. Sumisilip lang sa amin. So at that time, kasi, pwede kasing sabihin na magpanggap lang na bukas yung third eye, no? Parang ikaw. Nakakita. Kasi ako hindi ako nakakita. Siya na nakikita niya. O, diba? Hindi ka nakakita. Siya nakikita niya. Pero ang sabi mo dito, may pagka-third eye ka. Tingnan mo. Sobrang bilis lang sa ko. Meron akong mahahagip na yung pagka-third eye ko, meron akong Tingnan mo, dito noon pa, may kiniklaim ka ng pagka-third eye mo na may nahahagip ka. Tapos, nung recent lang, hindi ka nakakita. Ano ba talaga? Mahagip. Pero sobrang bilis lang. Sobrang bilis lang sa hilig ko. Merong, alam mo na yon yung mga shallow. Yes. Anong Shiloh? Ba't sila naiintindihan nila? Ako lang ba hindi nakakaintindihan ng Shiloh? Unfair naman yan. Sila naiintindihan nila yung Shiloh. Oo, yes daw, sabi ni host. Tamo? Merong, alam mo na yon yung mga shallow. Yes. Mga orbs. Yes. Ano Shiloh? Ayun. Yun yung ko, sir. Yun yung mga... Shiloh? So, Which I ibig think sabihin, better. mas Which I much think better. better yun. Kasi at least mas si ma-explore Idol mo Donsky, maigi. matapang siya. So, hindi niya, Wala akong kumbaga, pake kung kasi ano hindi, yaman hindi niya nandyan. nakikita. Oo, diba? Pero yung- maramdaman mo. Pero yung katawan natin, sir, wala tayong, hindi totally bukas ang third eye natin. So, bukas, hindi lang totally bukas. Tama? No? Ramdam. Hindi totally bukas ang third eye natin. Medyo nasa safe zone si Donsky. Hindi ko rin maintindihan kung ano ba. Bukas ba talaga o hindi? Kasi minsan mini-mention siya na pagka-third eye niya daw. Yung katawan natin hindi nakakakita. Yung mata natin hindi nakakita. Pero But yung nakakaramdam. katawan natin is nagre-react. Yun nag-react. So, Conflicting ito doon sa sinasabi nyo Nung pumunta kayo doon sa Burn Factory, di ba? Lahat kayo nakakita doon, nung sunog na kaluluwa. At ikaw din, nandun ka rin sa Burn Factory yata, Sir Donsky. Correct me if I'm wrong, Ibang batch yung kila Sir Gary Ghostbuster. May batch na magkasama silang dalawa ni Kuya Red dun sa Tapos may nakita din kayo dun Hindi daw sila nakakakita, pero may nakikita siya. Pag pumupunta kayo sa Black Lady House, may nakikita kayo. Lagi. Tapos sasabihin mo, hindi partially bukas ang third eye mo? Hindi ka nakakita? Yun na hindi ko naiintindihan kahit kailan. Come on. Dito pa nga lang huling-huli na itong mga to na inuunggoy tayo na itong mga to Pag tinatanong kung bukas yung third eye, hindi niya madiretso kung bukas ba ang third eye. Sinabi niya kay Sir Ray Sibayan, hindi daw siya nakakakita. Pero pag nasa Mindanao sila, nasa Black Lady House, kitang-kita nila yung Black Lady. Tapos ito, ang makikita lang daw nila yung Shiloh, kung ano mang Shiloh yun, Shiloh or ano yung mga din-describe mo. Hindi naman ganyan na nakikita nyo Ang nakikita nyo ni Kuya Red, totoong white lady talaga Matapang siya. Oo. So, hindi niya, wala akong kumbaga, pake kung ano kasi yaman hindi niya nandyan. nakikita. Oo, diba? Pero Pero yung- maramdaman mo.
Pero yung katawan natin, sir, wala tayong, hindi totally bukas ang third eye natin. No? Makaramdam. Hindi totally bukas ang third eye natin. Yung katawan natin hindi nakakakita, o yung mata natin hindi nakakita, but yung katawan natin is nagre-react. Mata hindi nakakita. Nag-vlog ka nga doon sa may, yung may motor ka pa, di ba? Binalikan mo pa nga ng motor yun eh. Guys, ano yun? Ano yung nakita ko? Di ba, men? Inuunggoy. Tingnan nga natin yun. Hindi daw siya nakakakita, yung mata daw hindi daw nakita. Puntahan nga natin yung channel nito ni Dons King Sinungaling. 'Di ba? Yan ang ikakalat mo diyan sa sa media na hindi ka nakita, pero sa mga videos mo, ang dami-dami mo nakita. Pambihira ka. Katulad nito nagmo-motor ka Nasaan na ba yung Ayan tong white lady, nakita mo nga to white lady na to eh. Ilang beses mo nga nakikita yan, men eh. Binalikan mo, nakita mo uli eh. Uy. Tignan mo ha. You know? Oh, di ba? Oh, gumaganon ka pa. Tapos binalikan mo pa yan. Binalikan mo, 2 beses mo nakita. Oh. Diba? 2 beses mo nakita, tapos sasabihin mo hindi ka nakakita. Parang shiloh lang. Abi, ginagago kayo ni Donsky. Hindi lang yan. I'm so sure, mga fans mo, alam na laging may nakikita. Lagi kayo may nakikita. Diba? Sa Black Lady House na nga lang, kitang-kita nyo lahat. Isang barangay kayo dun eh. Tapos pagka nakaharap ka sa mainstream media, papanggap kang hindi ka nakakita kasi, di ba? Yung mga shilo, tsaka anong sinasabi? Yun nag-react. So, totoo po ba yun? Totoo yun yung paninindig ng balahibo? Totoo yun, ma'am. Nandiyan na sila sa paligid. Yung parang lumalaki yung ulo No, mo? hindi. Parang gano'n? Kahit naman yung goosebumps, hindi. Di ba? Kahit nga natatay ka, magkaka-goosebumps ka, ibig sabihin may multo nun? Yung mayabang yung lumalaki ang ulo mo, ma'am. Yabang na yun. Hindi, meron ganun talang senaryo na pagka parang namamaga na yung ulo mo, lightheaded. First, tataasan ka ng balahibo, tapos next na namamaga yung ulo mo. Ang kasunod yun, sir, is pwede ka nang maposes. Talaga? Yun pala yun. Yun ang kasunod nun. Kaya kung darating na sa time na nandun ka na sa senaryo na yun, namamaga na yung paano gagawin mo labanan mo na yung takot. So ikaw mismo lang din na magkocontrol pala no sa sarili mo, no? Control mo, tapos meron kang mag-pray ka lang. So kailangan talaga ready ka bago ka sumabak sa ganyang mga bagay, diba? You have to prepare yourself. Tama. Si Zards! Gusto kong makausap si Zards. May mga kasama na kong mga ghost hunter dito. Nasasaniban talaga sila. Kasi hindi sila ayun. Yun yung gusto ko rin isa pa. Ang dami kong tanong, di ba? Oo naman. Paano nyo pine-prepare yung sarili nyo pag pupunta na kayo sa isang lugar na may ghost or let's say yung explorer kayo. Prayer eh. Prayer lang They pray po first. ang Sa akin ma'am, prayer lang talaga. May mga damit ba? May mga proper attire ba dapat? Proper attire? I mean, di ba parang baka mamaya attracted ang ghost sa pula, sa dilaw, alam mo yung gano'n? May na-attract ba sila sa kulay? Wala naman. Wala naman ako. Wala naman. Mga pamahiin. Basta yung... Gusto ko si Zards naman. Ang haba pala nito, men. 1 oras. Si Zards. Ano natin si Zards? Ba't hindi ko nakikita si Zards na nang-interview? Asan si Zards? Ito. Si Idol Zards. Tanong naman natin si Kuya Zards. Ayan. Kuya Zards, magandang araw ulit sa'yo and happy All Saints Day. Yun. Ang tanong mo, ako may tanong nga ako, Kati G. Kuya Zards, meron bang iba't ibang klase ng ghost? Nako, yun na. Mayroon naman. Meron ba? O iisa lang talaga sila maliban doon sa yung kasi 'di ba nabanggit na ni Ito ang problem kasi pagka wala kang alam na nagpapanggap ka. Tapos bigla isasalang ka diyan. Lahat ng sasabihin mo dito ay paniniwalaan ng mga tao. 'Di ba? Red din na
depende yung kung ano. demonic. Oo. Oo, demonic. So, ano ba yung iba't ibang, yung mga black shadow ba, ghost din yan sila? Yes naman, sir, no, yung mga black shadow, Oo. hindi rin siya maging ghost kasi Oh. tao rin siya, no? Yun, sabi ko na hindi rin siya maging ghost, black shadow. Kasi naalala ko before nung ako'y nag-aaral Kahit ako tanongin ng ganyan, hindi ko alam. Di ba? Kung ano ba yung mga black shadow na yan, hindi ko alam. po ako sa MSU before, no? Tapos ang isa sa mga nagiging doon, usap-usapan doon sa dormitory. Nakakahalata na yung host na no, na hindi masasagot ni Zards kaya sinasalo na lang siya. Merong black man. Kasi lagi sila nakakita ng shadow na malaki. Kulay. Kumbaga, shadow. Itim talaga kaya yun ang nagiging takutan. Sa hospital ng may pinagdutihan akong hospital eh. I don't know if it's Makabebe yan. Makabebe ba? Doon sa doon sa dorm na pinagtuluyan namin doon. May shadow do pero never ko naman na-experience yun. Doon paggabi na I don't know kung panakot lang sa mga nurse yun para hindi magpagabi, no? ang kwento doon ay meron daw black man. So, kaya ang tanong ko is, meron ba talagang difference si Black Shadow o si Black Panther? Baka naman, baka mamaya maging Marvel. Avenger na to, ha? Hindi po. Yun nga, sa Shadow, nagkakaanino ba ang mga ghosts? O, di ba? Ganito kasi yan. Nako, sinalo ni Kuya Red. Sige. Sinalo ni Kuya Red. Hindi na masagot ni Sards. Pambira ka, Sards. Ano yan? Yung mga spirito kasi, humihila ng energy yan eh. Kaya mapapansin mo, biglang naglo-lowbat yung mga equipment natin, ganyan. So pag nakahila na siya ng malakas na energy, pwede na siya mag-manifest. Okay? Kaya lang sobrang konti, hindi naman sobrang konti, mataas na rin yung level ng na yon, ng pagkuha niya ng energy. Kaya nakakaano na siya, manifest na siya ng shadow. Okay? Pero kung mas lalo pang mas lakasan pa talaga niya, pwede na talaga niyang maipakita yung sarili talaga niya. Ay, dyan na naman sa may shadow na yan. Diba? So, yun lang muna, Ang haba pala nito. Halos 1 hour. Bihira ka, Sards. Ikaw pa naman yung... May isa pa bang interview? I-regay natin nga yung Ito i-regay natin yung ni Zards, yung honor ni Zards. Sinasalo ni Kuya Red eh. Diba? Tingnan nga natin itong isa. Mag-explore. Siyempre, unahin natin si Kuya Zards. Kuya Zards, ano ba ang ma-advise mo, mapapayo mo sa ating mga kawan? Sa mga gustong gumaya. Oo. Yung mga ganyan, gusto it's either mag-explore, wala silang third eye, pero gusto nilang mabuksan ang third eye nila o gano'n. Yeah. Sa ma-advise ko lang, sir, at ma'am, sa gustong pumasok sa mundo ng ghost hunting, hindi basta-basta yan na bigla ka na lang pumasok. Kailangan may mga kilala ka na magpapanggap na white lady. Pwede. Puntahan mo si Kuya Red at si Idol Donsky na maghihikay na lang. Wala, nagtuturo lang si Sards. Tama na nga yan, man. Binigyan ka na nga ng chance eh. Pati pa ba naman yung paghingi sa'yo ng tip, ituturo mo pa rin sila, Ano ba silbi nito? Bakit pumunta pa yan dyan kung wala rin lang naman maisasagot? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.